Hello sa inyo mga kasari, magandang hapon po sa inyong lahat. So for today's video, magbabasa po ako sa inyo ng request po ng ating kasari na si Jennifer. Ayan, ang sabi niya po mga kasari ay, hello po kasari, ask ko lang po anong gagawin kapag si mister mo ay malakas manigarilyo tapos sa tindahan, siya lagi kumukuha. Minsan nagbabayad siya pero mas madalas hindi. Minsan tuloy naiisip ko hindi na magtinda ng sigarilyo kasi lagi ako abono. Hindi lumalago ang tindahan. Salamat po, sana maitapik mo ito sa next vlog mo. So yan po ang nire-request ng ating kasari na si Jennifer. Ito, madali lang naman tong sagutin guys kasi medyo nakaka-relate ako ng very light pero hindi ko naman siya as in problema na as in malala. Kasi si Jowa guys, naninigarilyo din siya. Pero pa isa-isang stick lang. Minsan sa isang araw wala. Sa isang araw isa lang. Ganun lang siya. Pahapyaw-hapyaw lang pag naisipan lang niya. Hindi siya as in nakakakalahating kaha, isang kaha sa isang araw. Hindi naman siya ganun guys na kalalang akala mo adik sa sigarilyo ganun. So ang pinakaunang naisip ko na gawin para may stop na yon, kausapin mo yung mister mo, sabihan mo, pakiusapan mo na lahat ng kukunin niyang sigarilyo, lalo naman kung meron naman siguro siyang trabaho or talagang yun lang talaga yung pinagkakakitaan nyo, yung inyong tindahan, pwede niyo siyang pakiusapan. Wait lang guys. The next day. So, ayan mga kasari, to be continued yung vlog natin. The next day na to, kasi kahapon, hindi na ako nakapagpatuloy mag-vlog. Gawa ng merong nagpatugtog sa kapitbahay. Sobrang lakas nilang magpatugtog. Makaka-copyright po tayo. Kaya ngayon ko na lang i-continue yung ating vlog. At ang isa sa kauna-unahan na sinabi ko doon is lahat naman po ng bagay o pangyayari or problema, nadadaan po yan sa magandang pag-uusap. Kausapin nyo po, Ma'am Jennifer, ayun, kausapin nyo po ng mabuti yung asawa nyo. Sabihin nyo sa kanya na konti lang yung tinutubo sa sigarilyo. At kapag hindi ka pa nakaubos ng isang rim, hindi mo pa talaga maano yung tubo mo sa sigarilyo. Tapos kung kukuha naman siya, lahat ng kukunin niya, bayaran niya para hindi ka na mamroblema, diba? Kasi nanganganib yung inyong tindahan, pati na rin yung pagbebenta nyo ng sigarilyo, diba? Meron lang guys naglalakad. Today is Monday na guys. At hindi ko na talaga na-continue yung pagbablog ko kahapon kasi nga ganun. Wait lang. Ang pangalawa naman po mga kasari is wag po muna kayo magtinda ng sigarilyo kung hindi po madaan sa magandang pakiusapan ng inyong mister. Ihinto nyo po yung pagtitinda nyo ng sigarilyo. Kahit na po sabihin nyo na apektado talaga at maraming bumibili sa inyo, wala din naman po kayong tinutubo. Gawa ng kinukuha ng mister nyo. So, eto, yung pangalawa siguro, marirealize na ng mister nyo ay masyado nang affected yung tindahan ng misis ko sa kakukuha ko ng sigarilyo kaya hindi na siguro siya nagtinda. Sa paraan na yun, baka makonsensya pa yung inyong asawa at baka lahat ng kinuha niya sa inyo na sigarilyo ay bayaran niya kasi nga nakikita niya na hindi na kayo nagtitinda ng sigarilyo. Pero siguro wag niyo naman patagalin kasi sa tindahan hinahanap talaga ang sigarilyo. And third, takutin niyo yung mister nyo na magsasara na ang tindahan nyo. Gawa ng kakakuha nga niya ng sigarilyo. Naapektuhan na rin yung ibang paninda nyo gawa ng inaabonohan nyo yung pambili nyo ng sigarilyo. Takutin nyo na hindi na kayo magbubukas ng tindahan. Ganon guys. May mga tao na naman guys na dadaan. Mamaya na lang ulit. Ayan po mga kasari, pahinto-hinto na yung ating vlog. Kita nyo rin yung aking pagaling na yung aking paso ng mantika. Kasi guys, kapag tinakot nyo yung mister nyo na magsasara na yung inyong business na sari-sari store, parang alam niyo yun, baka kapitan ng konsensya yung mister nyo, 'di ba? Kasi para sa akin guys,
or kasari Jennifer, lahat naman ng bagay ay madadaan sa magandang pag-uusap. Kausapin niyo yung mister niyo na wag nang gawin yung mga bagay na yun na kumuha na lang ng kumuha ng sigarilyo sa inyong tindahan. Kasi yun, hindi kayo nagtinda para sa kanya. Nagtinda kayo para kumita kayo at meron kayong maibenta sa inyong mga customer. Kahit ako, siguro kapag ganyan yung jowa ko. Kasi siya, hindi naman siya malakas mag-yosi eh. Paisa-isa lang minsan sa isang araw, wala pa. Pahapyaw-hapyaw lang. Kaya hindi ko siya problema yung pagkuha niya ng yosi dito. Pero kung ganyan ang gagawin niya, talagang baka May Gcash ka? meron. 1K lang. Ayan po mga kasari, pasensya na at pahinto-hinto na talaga yung vlog natin. Meron lang nagpa-cash in ng 1,000. So, saan na ba tayo? Yun nga, kung yung mga mister nyo ay talagang pasaway, talagang ihinto nyo na lang siguro pansamantala yung pagtitinda nyo ng sigarilyo. Kasi hanggat may nakikita yung sigarilyo, hindi sila titigil. Hanggat hindi nila kontrolado yung pagkuha nila. Kasi meron talagang mga tao or mga kalalakihan na kahit walang-wala ng pera, hindi pa rin nila mapigilan. Gumagawa pa rin sila ng paraan para makapanigarilyo kahit manghingi na lang kung kani-kanino, 'di ba? Meron kasi ako kakilalang ganun, guys. And kapag ganon, magpawala na lang kayo po ng sigarilyo sa inyong tindahan. Kasi no choice na sila kapag wala na silang makuha sa tindahan nyo. Yun na lang talaga ang magiging advice ko sa inyo. Kasi yung mga ganyang addict sa sigarilyo, ayan, sa sigarilyo guys, talagang mahirap alisin yan sa katawan eh. Sabi nga nila kapag bigla nyong inalis yung paninigarilyo sa katawan nyo, parang magkakasakit kayo. Kaya kung aalisin nyo yung paninigarilyo, talagang magbawas muna, hindi yung biglaan. Kasi nakakasakit daw yung mga lalaking ganun kapag biglang inaalis yung paninigarilyo sa katawan. So, yun lang guys, ang masishare ko sa inyo. Ma'am Jennifer, yan lang po ang talagang ma-advise ko sa inyo kung paano yung gagawin nyo sa mister nyo na laging kumukuha ng yosi sa inyong tindahan. And sa lahat ng makakapanood nito, sana naman yung mga mister dyan, talagang alamin niyo yung hirap ng mga misis nyo sa pagtitinda, tsaka sa paghahanap, kasi ang laki ng puhunan sa sigarilyo. Kaya kapag alam nyo na naubos yan, mahirap talaga maghagilap ng pampuhunan ulit sa sigarilyo. Kaya know your limitation. So yun lang guys, thank you so much for watching. And ayun, bago ko pala tapusin itong aking vlog ay ayan guys, bago ko tapusin yung aking vlog, yung pamangkin ko kasi kinuha yung chocolate niya dito sa ref. Dito kasi sila nagpapalagay sa freezer. Ayan, magsha-shoutout po muna tayo sa ilan nating mga kasari. Shoutout po sa inyo, Mitch Wasari Sari Store, Gemma Gonzaga. Shoutout po sa inyo, Mary Loud Vlog, and Lisel Claro JCJ. Ayan, thank you so much po sa pagsuporta at sana hindi po kayo magsawa. And ayun po, sa lahat po na makakapanood ng vlog na to, thank you so much po sa inyong lahat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa aking YouTube channel, mag-subscribe na po kayo kasi road to 19K subscribers na po tayo. Thank you so much mga kasari. Bye!